Ivan, saka alam mo na galing ako sa Lonely Soul Organization. Siyempre, kung hindi ka mula sa Lonely Soul Organization, bakit ka naririto? At ngayon, noong sinabi mong mula ka sa Zoroastrian Fire Cult, alam kong gusto mong i-frame ang mga Zoroastrian. Haha, oo, galing ako sa Lone Soul Organization. Lance, bakit ka sumali sa Lonely Soul Organization? Napilitan ka rin kaya sa akin? Uminom ka rin ba ng loyalty pills ng Lonely Soul Organization? Oo, nag-aatubili akong sumali sa Lone Soul noong una, ngunit iba ako ngayon dahil nalaman ko kung sino ako, at lumalabas na ako ay isang maliit na batang prinsipe ng isang dating dinastiya, at Ako rin ay apo ng dating emperador, at ang Lone Soul na organisasyon ng aking tahanan. Oo, sa totoo lang, paano ka nagpanggap? Tanong ni Ivan. Impersonate. Hindi ako impostor, totoo ako, ang tunay kong pagkakakilanlan ay ang dating Emperor Prince. Terra, alam ko na ang lahat ng tungkol sa'yo, kaya huwag kang magkunwari sa harap ko. Totoo naman. Kinailangan ni Lance na sabihin kay Ivan ang lahat tungkol sa kanyang pinagmulan, kabilang ang kanyang mga nakaraang paglalakbay sa mundong iyon. Sus, masyado kang maalamat. Wala na akong sikreto pa. Gabi na, matulog na tayo. Tulog pa, ngayon paano tayo aalis? Sinabi ni Lance, orihinal, plano kong patayin si Yuan B at ang nobya, pagkatapos ay patuloy akong magpapanggap bilang isang katulong at aalis ng hindi napapansin, ngunit ngayon ang iyong hitsura ay nakagambala sa aking plano. Siya nga pala, ang iyong diskarte sa pagbabalat kayo, iyon ba ang sikreto ng pagbabago ng mukha mo? Oo, ang sikretong iyon ng pagbabago ng iyong mukha, hindi ito isang hindi nasabi na sikreto, alam ito ng maraming tao sa Zoroastrianism, ngunit kakaunti ang mga tao ang maaaring magsanay nito hanggang sa ikalawang antas. Kung gayon hanggang saan ka na nag-practice hanggang sa ikalawang antas? Tanong ni Lance. Sinabi ni Ivan, ang pangalawang timbang, ano ang tungkol sa iyo? Kalokohan, the fact that I can turn into a woman means I've practiced to the 4th level. Nag-practice talaga to the 4th level, gosh. Ivan, huwag na muna nating pag-usapan yan ngayon, humanap tayo ng paraan para makaalis. Dahil mahirap na tayong umalis sa lupa, ang tanging paraan para umalis ngayon ay ang mag-drill. Mag-drill sa lupa. Sumipol si Lance. Hindi nagtagal, may pumasok na kasingki ng isang maliit na daga, ito ay Little Fire. Rainer, ito ang Fire Demon Beast ko? Kaya kong gumawa ng butas ang Little Fire at makakaalis na tayo mula sa ilalim ng lupa, magandang ideya pa rin na samantalahin ang katotohanan na hiteng gabi na at ang mga gwardya ay hindi iyon. Nakatutok. Pero bakit parang mas advanced ang Fire Beast mo? Palaki ng palaki ang apoy na hayop ng ibang tao, hindi sila makabaon. Hindi ko alam akala ko lahat ng Fire Beast ay pareho. Definitely not the same, I'm online at Zoroastrianism, she has a Fire Beast, it's nothing more than a mount, your Fire Beast, it can drill holes, it's amazing. Ngumiti si Lance, ibang lahi ba ang kapatid kong si Little Fire kaysa sa ibang mga Fire Beast? Naku, bale sa ngayon, Fire, Bob Otis ka kaagad, hindi na kailangang masyadong malaki para makuha tayo. Out of the way, mag-drill lang muna ng 100 metro sa lupa, pagkatapos ay mag-drill sa kabilang direksyon para maiwasan ang detection. Okay le. Ang Little Fire ay agad na lumaki, tulad ng isang mastiff, at nag-drill sa lupa, at bigla-bigla itong lumagpas sa 10 metro ang lalim. Si Ivan ay abala sa pagsasabing, Lance, ginagaranti ako na ang iyong Fire Demon Beast ay talagang mas advanced. Hehe. Ngumiti si Lance, at sinabi sa kanyang puso, marahil ito ay mas advanced, noong huling pagkakataon sa Golden Silk City's Bicao Lake, tumulong din ang Little Fire na mahanap ang Underground Water Beast, habang sa oras na iyon, si Lance pa rin.
Naisip na kakaiba kung paano ang ibang mga tao na may mga apoy na hayop ay hindi naisip na hayaan ang mga apoy na hayop na tumulong sa paghahanap ng mga kakaibang hayop sa ilalim ng lupa. Ngayon tila ang ibang mga tao ay nagpaputok ng mga hayop, hindi maaaring mag-drill butas, pabayaan ang mga ulo ng brilyante, sila ay lumalaki lamang. At mas maliit at lumipad. Tumingin si Lance kay Little Violet sa ilalim ng kama at sinabi sa kanyang puso, sana okay lang siya. Agad na tumalon sina Lance at Yvonne sa butas ng lupa, at makalipas ang kalahating oras, dumating sina Lance at Yvonne sa isang maliit na eskinita sa kalye. Hoy, hindi ba itong eskinita ang lugar kung saan ko pinatay ang totoong babaeng iyon, Little Flower, dati? Tumingin si Lance sa haystack ng eskinita, at sigurado, nandoon pa rin ang maliit na bulaklak na natanggal kahapon. Kuya Lance, sinadya ko itong lugar na ito para makalabas. Binuhat ni Lance ang maliit na bulaklak palabas ng dayami at sinabing, Yvonne, hintayin mo ako dito ngayon, ibabalik ko ang babaeng ito, sapat na ang paghihirap ng mga babaeng ito, hindi ko sila kayang saktan, huwag kang mag-alala. I'll be fine. Since maayos naman ang paglabas namin, ibig sabihin wala man lang nakapansin sa amin ni Yuan B. Sige, mag-ingat ka. Oo naman. Niyakap ni Lance ang Little Flower at hindi nagtagal ay nasa underground tunnel, pabalik sa kwarto ni Yuan B. Isinuot ni Lance ang girl costume na suot niya, at ginising ang Little Flower. Ako, nasaan ako? Ginamit kaagad siya ni Lance ng mesmerism at sinabing, munting bulaklak, tandaan na ang nobya ngayon ay isang Zoroastrian, at ang Haring Marky na iyon ay isang Zoroastrian na especially iya. Pagkasabi nito, muling nawala ng malay si Lance at umalis. Sa ganitong paraan, magagawa ni Lance na i-frame ang mga Zoroastrian, at, kung nagkataon, maalis ang isang napakabigat na Marky King na especially iya na itinanim ng mga Zoroastrian sa korte, na isang napakabigat na dagok sa mga Zoroastrian, at ang kredito ni Lance para sa ang organisasyon ng Lonely Soul ay magiging napakalaki. Siyempre, nagawa ni Lance ang napakagandang merito, lahat ito ay ibinigay sa kanya ni Yvonne, kung hindi ipinagkanulo ni Yvonne ang mga Zoroastrian, paano malalaman ni Lance ang tungkol sa panloob na gawain ng ang mga Zoroastrian? Sa makatuwid, ang pagkakanulo ay lubhang nakakatakot para sa anumang organisasyon. Bumalik si Lance sa daanan ng kalye, Yvonne, sisisihin mo ba ako kung ibunyag ko iyon, ang nobya ay isang Zoroastrian, at ang Marky King ay isang especially iya. Tanga, paano kita masisisi, na ipagkanulo ko na ang Zoroastrian Church, ngunit ang Marky King na iyon ay isang napakahalagang tao sa Zoroastrian Church, at sa pagkakataong ito, ang Zoroastrian Church ay magdaranas ng napakabigat na pagkawala, upang ang Zoroastrian hindi na ako pababayaan ng simbahan. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Yvonne at sinabing, huwag kang mag-alala, lagi kitang poprotektahan. Manam. Tumango si Yvonne, ngunit sa loob-loob ni Yvonne ay naramdaman niya na sa pagkakataong ito, nagtaksil siya at naging sanhi ng pagkatalo ng fire ritual, tiyak na hindi siya pababayaan ng fire ritual, at natatakot siya na tiyak na mamamatay sa malapit na hinaharap. Gayunpaman, hindi ito pinagsisihan ni Yvonne. Umalis ka na agad dito. Si Lance at Yvonne, na magkahiwalay na gumamit ng kanilang disguise, ay umalis sa eksena. Hindi na makabalik si Yvonne sa kanyang contact point at kinailangan niyang lumayo sa kanyang contact point. Dinala ni Lance si Yvonne sa greenhouse. Bakit ka pumunta sa greenhouse? 1362. Sinabi ni Lance, ang greenhouse ay kasalukuyang pinakaligtas, ngayon ay nagbabalat kayo ako bilang isang babae at ikaw ay nagbabalat kayo, dito tayo nagtatago. Pero, alam ng lahat sa Zoroastrianism ang itsura ko, second level of disguise pa lang ang natutunan ko, hindi ko na kayang itago ang mga mukha ng mas maraming tao. Pagkatapos ng insidente bukas, magsasagawa ng masusing paghahanap si Yuan sa mga Zoroastrian, sa oras na iyon, mag-iisa na ang mga Zoroastrian, sa maikling panahon, dapat wala ng oras para mahanap ka, hindi na namin kailangang mag-alala ng sobra, aalis muna tayo pagkatapos makatakas sa bagyong ito. Mabuti.
Casual na pumasok si Lan sa isang bakanting silid sa isang berdeng bahay at nagbalat kayo bilang isang puta. Si Ivan ay nagbalat kayo din bilang ibang mukha, nagtago muna silang dalawa dito. Kinabukasan, natagpuan ng mga katulong si Yuan B na patay na. Naalarma ang buong tirahan at dumating ang palasyo kasama ang maraming malalakas na lalaki. Nakatali din ang Little Flower at Little Purple dahil nahanap nila ang kwarto ni Yuan B. Isang tilamsik ng tubig ang itinapon sa mukha ni Little Flower at Little Violet at natauhan sila. Hindi pa alam ni Little Violet kung ano ang nangyari. Si Little Flower naman ay may kilala dahil na-hypnotize siya. Say, what the hell happened? Nasaan ang bride? Bakit namatay si Yuan B Prince? Ang Little Flower ay abala sa pagsasabing, nobya, siya ay isang Zoroastrian, ang Marquis of Wands, siya ay isang Zoroastrian spy. Ano, nagsasabi ka ba ng totoo? Totoo ang sinabi ko, kung hindi ka naniniwala sa akin, arestuhin mo ang Marquis King ng Yuan Clan at makikita mo. Agad na naglunsad ang mga eksperto ng Yuan Clan para arestuhin ang Marquis King na iyon. Sa sandaling ito, sa tirahan ni Marquis King. Marquis King, patay na si Yuan B. Haha, buti naman, mukhang nagtagumpay ang codename Phoenix. Someone, kumanda ka? I'm going to comfort my daughter, only one day after marry and become a balok, but fortunately, last night's wedding night left. Ang binhi, sa likod, hahaha. Ngunit pagkatapos ay isang napakalakas na boses ang tumunog mula sa labas, sa tingin ko ay hindi na kailangan. Nagulat ang Marquis King na iyon, na pinangalan ng Wan, kung ano ang nangyayari. Wan Liao, isa ka talagang especially iyan ng Zoroastrian. Hindi pwede. Bang! Ang Marquis King na iyon, na pinangalan ng Wan, ay nahuli ng super expert ng Yuan Clan. Ang prinsipe ng korona ng angkan ng Yuan ay galit na galit, ngunit ang kanyang sariling apo ang namatay. Zoroastrianism, it's really lawless. Someone, interrogate Wan Liao. I want to uproot the power of Zoroastrianism in the Imperial City, then I'll give my all to exterminate Zoroastrianism. Dapat bunutin din itong tumor. Noon, ay hindi ko sila nilipol dahil pinag-iisipan ko pa rin na makontrol ang Lonely Soul Organization, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan. Sa imperial na lungsod, isang tiyak na mansyon. It's not good? Helm? Codename Phoenix? Betrayed? Yuan Bai's death? Instead of framing the Lonely Soul Organization, she framed us, tsaka, binigay din niya si Vice Helm Wan Liao. Ano, codename Phoenix niya? She dares. Helm, nagawa na niya. Patayin ng walang awa, ang taksil na ito, dapat ay magkapira-piraso. Dito ka magtatago, marunong ka talagang magtago. Biglang sumulpat sa pinto ang isang matandang nakaitim na damit. Namutla ang Zoroastrian na helmsman na iyon nang makita ang matandang nakasuot ng itim. Ang matandang ito na nakaitim na nakadamit ay ang Yuan Clan, isa sa 10 protectorates. Hindi ko akalain na ang 10 protectorates ay talagang ipapadala upang arestuhin siya, tila ang maharlikang pamilya ng Yuan Clan ay ganap na naasar sa pagkakataong ito. Bang! Ang matandang nakaitim na nakadamit, sa pamamagitan ng isang sampal, ay malubhang nasugatan ang helmsman na ito ng Zoroastrian fire cult at dinala siya pabalik sa palasyo. Sa loob lamang ng ilang oras, ang Zoroastrianism ay hindi na nagkaroon ng oras upang makuha ang balita na umatras, at ang kanilang kapangyarihan sa Imperial City ay nabunot, bago at pagkatapos magdagdag ng hanggang libu-libong Zoroastrian na inaresto at pinatay. Sa pagkakataong ito, ang mga pagkalugi ng Zoroastrianism ay hindi gaanong mahalaga, lahat ay dahil sa hitsura ng isang taksil, at ang taksil na ito ay nauugnay pa rin sa matimbang na si Wan Liao, kaya naman napakalaki ng mga pagkatalo. Dagdag pa, dahil sa nagtaksil, kaya noong unang pagkakataon, naisip ng mga Zoroastrian na nagtagumpay sila, kaya nang walang anumang emergency na utos na lumikas, lahat sila ay naaresto. Sa sandaling ito, sa greenhouse.
Sina Lance at Ivan ay malayang umiinom ng tsaa. Sinabi ni Lance, ang Zoroastrianism ay inaresto ng libo-libo kahit na ang helmsman sa Imperial City. Naku, natatakot ang mga Zoroastrian na sa pagkakataong ito, ibibigay nila ang lahat para patayin ako, ang taksil. Sabi ni Ivan. Ayos lang, magtiwala kang protektahan kita, mag-iisip agad ako ng paraan para makontak ang mga tao ng ating Lonely Soul Organization sa Imperial City at bigyan sila ng proteksyon sa iyo, at ayusin muna ang iyong paglikas. Yung nahuli na helmsman, nakita mo na ba? Hindi. Anong klaseng presensya siya sa Zoroastrianism? Ito ang helm-level existence ang pinakamalakas sa Zoroastrianism. Ang obvious ay ang Diyos, syempre, mayroon bang mas malakas kaysa sa halata? Hindi ko alam, sa ilalim ng Diyos, ay ang pangalawang Diyos, pagkatapos ay ang Timon, kaya, ang Timon ay isang napakataas na posisyon sa Zoroastrianism, na nahuli sa isang Timon, ito ay talagang isang napakalaking kawalan para sa Zoroastrianism. Nagtanong muli si Lance, ang helmsman na iyon, ano ang kanyang tinatayang lakas? Dengfeng Grand Perfection. Holy shit! Nagulat si Lance. Anong problema? Hindi, Dengfeng Grand Perfection malakas talaga yan, mid Dengfeng ako, natatakot akong maliit lang akong langgam sa mata ng Team O'Neill mong yan. Pero, maliit akong langgam, pero ginawa ko. Isang peak denying great success paid the price of my life, tinuturing din akong makapangyarihan. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na nakagawa ako ng napakalaking tagumpay para sa Lonely Soul Organization. Walang pakialam na ngumiti si Lance. Kung gayon hindi ako mas mahina para sa maagang yugto ng peak ascension. Sa sandaling ito, sa Imperial City, sa isang partikular na kalye, isang babaeng pulubi na may sakle ang namamalomo sa kahabaan ng kalye habang binibigyang pansin ang lahat ng nasa paligid niya. Ang matandang babaeng pulubi na ito ay upline ni Ivan sa relihiyong Zoroastrian. Ang matandang babae na ito, sa ilalim ng kanyang magulo na kulay abo na buhok, ay nagtago ng nakakapangilabot na mukha. Little slut, how dare you betray the divine sect and cause it to suffer such a heavy loss? I, heaven's extinct woman, vow not to be a human until I find out you out and cramp your skin. Nakakatakot ang mukha ng matandang babae na ito. Na para bang nasisiraan na siya ng bait, malinaw na galit siya, gagawin niya ang lahat para mahanap si Ivan, tsaka, alam niya ang disguise technique ni Ivan tulad ng likod ng kanyang kamay, at alam niya kung gaano karaming mga mukha ang maaaring baguhin ni Ivan, lahat ay itinuro niya. Kaya, sa kanyang galit, upang mahanap si Ivan, hindi ito dapat magtagal, pagkatapos ng lahat, siya ay isang napakatandang Zoroastrian na malakas, at gumagawa ng underground na organisasyon sa loob ng mga dekada, alam na alam ang sining ng pagtatago. Alam ng Diyos kung gaano kalaki ang takot sa kakayahan ng taong ito. Umalis si Lance sa isang greenhouse at nakarating sa isang inn, kung saan nakaupo ang isang estranghero sa tapat ng Lance. Alam kong may tigre sa bundok. Pabor sa bundok ng tigre. Bullhead, alam na ng organisasyon ang lahat tungkol sa iyo, pati na ang nangyari sa Royal Academy. Nagtanong si Lance, ilang kontribusyon na puntos ang makukuha ko sa pagkakataong ito. Hindi bababa sa 500 puntos. Wow shit! Tuwang-tuwa si Lance. Bullhead, congratulations, with this strength of your strength, you can do so many congratulations for the organization will not forget you. Hehe. Sabi ni Lance sa kanyang puso, isa akong Imperial Prince, paano ko makakalimutan? Siyempre, kakaunti lang ang nakakaalam na si Lance ay isang Imperial Prince, at ito sa kabilang kalye na kumonekta. Kasama niya ay hindi rin alam, iniisip na si Lance ay ulo ng toro lamang. Sa sandaling ito, nakatayo si Ivan sa harap ng bintana ng berdeng bahay, biglang nang inig si Ivan, nakita niya ang isang matandang pulubi sa kalye sa ibaba. Lumayo si Ivan sa bintana para hindi makita, nanginginig ang buong katawan niya sa takot, ang matandang babae na ito ay sobrang nakakatakot, hindi maisip ni Ivan ang kanyang takot.
At pagkatapos sa kalye, ang matandang babae ay tumangala sa berdeng bahay. 1363. Naisip ito ng matandang babae at pumasok sa berdeng bahay. Anong ginagawa mo, matandang pulubi, lumabas ka. Agad na lumapit ang mga gwardya ng greenhouse. Ang matandang babae noong una ay gustong gumamit ng dahas, ngunit ang buong lungsod ay naghahanap na ngayon sa mga Zoroastrian, kaya pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, siya ay lumabas sa greenhouse at nagpalit ng mukha bago pumasok sa greenhouse. Para hindi makipag-away sa mga tao ng ang greenhouse at maging sanhi ng isang insidente. At sa sandaling ito, lihim na sinabi ni Yvonne, mukhang hindi na rin ligtas ang greenhouse, kailangan kong umalis kaagad. Gayunpaman, hindi pa bumabalik si Lance, ano ang dapat kong gawin kung aalis ako? Isang tala o anumang mga pahiwatig kung malaman ng mga Zoroastrian, hindi ba ito makakasama sa kanya? Saktong aalis na si Yvonne nang may isang malamig na boses na nagmula sa bintana, Little Bitch, saan mo gustong tumakbo? Nagulat si Yvonne, hindi inaasahan na napakalakas ng matandang babae na iyon. Kung gusto mong pumatay, pumatay. Napakulos ang mukha ni Yvonne na parang nakakakita ng kamatayan. Little Bitch, sa tingin mo kaya mo pa bang mabuhay? Sabihin mo, bakit mo ipinagkanulo ang God Cult? Sinakal ng matandang babae si Yvonne. Si Yvonne ay nakabitin sa hangin na parang pupugutan ang kanyang leeg. Hindi ko sasabihin sa'yo, gawin mo lang. Galit na galit si Lautai, at gusto niyang durugan ang maliit na asong babae, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya na ang pagdurog sa kanya ay hindi pa rin maibsan ang kanyang galit, dahil si Yvonne ay isang maliit na papel lamang sa kanyang paningin, isang maliit na papel na sumire sa isang malaking kaldero ng lugaw, at pagdurog lang sa maliit na papel na iyon ay hindi maibsan ang puot na sumire sa isang malaking kaldero ng lugaw. Little slut? Gusto kitang patayin sa sandaling ito, ngunit may mga taong mas gustong pumatay sa iyo kaysa sa akin, sabihin na natin, ibabalik kita sa banal na relihiyon, at ang patriarch na mismo ang humarap sa iyo. Upang ikaw ay pahirapan at masaktan, at mamatay mula sa kahihiyan ng hindi mabilang na mga tao araw at gabi, babayaran kita sa halaga ng pagtataksil sa banal na relihiyon. Sinabi ni Yvonne sa loob-loob, Lance, palang magpakailanman, mahal kita. Hinawakan ng matandang babae si Yvonne at nawala sa berdeng silid sa isang iglap, ang kanyang figure ay tumalon ng ilang beses at nawala sa malayong mga rooftop. At pabalik na si Lance sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang eksena ng pag-agaw ni Yvonne ay hindi nakita. Nang lumabas si Lance, ipinaliwanag niya ang little fire na tumulong sa panunood ng Yvonne, kaya ang eksena kung saan nakuhanan si Yvonne ng matandang babae, pinanood ni Little Fire ang buong oras. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang Little Fire ay mas mababa sa lakas at hindi naglakas loob na ipakita ang kanyang sarili, kaya maaari lamang siyang manood sa dilim. Kahit na ang matandang babae ay napakalakas, ngunit, ang Little Fire ay hindi isang tao, at ang mga kasanayan sa pagtatago ng Little Fire ay hindi pangkaraniwan, hindi alam ng matandang babae na ang Little Fire ay sumusunod sa kanya sa lahat ng paraan. Dinala ng matandang babae si Yvonne at hindi nagtagal ay dumating sa isang tagong lugar kung saan may tuyong balon, walang nakitang tao ang matandang babae at sinunggaban si Yvonne at tumalon sa tuyong balon. May isa pang kuweba sa tuyong balon kung saan karaniwang nagtatago ang matandang babae at hindi talaga mahanap ng mga ordinaryong tao. Pagpasok niya sa tuyong balon, sinampal ng matandang babae si Yvonne ng malakas sa mukha. Lumipad palayo si Yvonne, tumama ang kanyang ulo sa batong dingding ng tuyong balon. Say, bakit mo ipinagkanulo ang God Cult? Galit na tanong ng matandang babae. Hahaha, hindi ko sasabihin, patayin mo na lang ako, handa na akong mamatay, wala akong pinagsisisihan. Ngumiti si Yvonne na may determinadong titig, hinulaan na niya ang araw na ito, ngunit hindi niya inaasahan. Malapit na itong dumating, naisip niya na dapat na siyang makasama ni Lance ng ilang taon, ngunit sa kasamaang palad, isang gabi lang iyon.
Sa sandaling ito, naalala ni Ivan ang gabi ng kasal kagabi, ang mga sulok ng mapait na ngumiti ang kanyang bibig, kung alam niya lang na mahuhuli siya ng mga Zoroastrian ngayon, kahit na namatay siya sa sakit kagabi, hinayaan niyang ipagpatuloy iyon ni Lance, at sulit na maging babae sa buhay na ito. Bang! Hinampis ng matandang babae ng isa pang palad ang dibdib ni Ivan. Clack! Ang mga tadyang ni Ivan, at maging ang kanyang gulugod, ay nabali lahat, at ang kanyang katawan ay walang anumang suporta, mahinang bumagsak sa lupa, ang dugo ay lumalabas sa mga sulok ng kanyang bibig na parang tubig sa bukal. Gayunpaman, mukhang asero pa rin si Ivan, na parang hindi pa rin niya pinagsisihan ang kanyang pinili. Little bitch. Fine. The more you beg for death, the more I will not let you die. Kapag ibinalik kita sa Divine Sect, ipaparamdam ko sa iyo ang sakit, tingnan natin kung ganoon pa rin ang ekspresyon mo. Ngayon, ngumuso ang matandang babae at hindi pinansin si Ivan. Ngayong tensyonado na ang buong lungsod, kailangan niyang magtago dito sa ngayon, at kapag natapos na ang sitwasyon, makakahanap siya ng pagkakataon na umalis sa imperial na lungsod at dalhin si Song. Bumalik si Ivan sa banal na relihiyon upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Para sa isang taksil na tulad ni Ivan, tiyak na kailangan siyang ibalik at isailalim sa parusang kamatayan bago siya mapatay. Ang dugong lumalabas sa bibig ni Ivan ay papunta na sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya makagalaw sa kabuuan, at sa huli, ang kanyang mga mata ay natatakpan ng sarili niyang dugo, ang pakiramdam na ito ay napakasakit, ngunit wala. She could do about it, sa ngayon gusto na lang niyang mamatay ng mabilis. Ang kaawa-awang hitsura ni Ivan ay nakakasakit ng pusong panoorin. Sa greenhouse, bumalik si Lance. Ivan. Rain. Ilang beses sumigaw si Lance ngunit walang tumugon. Nako, parang may mali ah. Maliit na apoy. Maliit na apoy. May ilang sigawan, ngunit kahit isang maliit na apoy ay hindi tumugon. Alam ni Lance sa loob na ito ay masama. Gayunpaman, hindi tumugon ang Little Fire, malamang na napatay ang Little Fire, o nakatakas din ang Little Fire. Hindi nagtagal, bumalik si Little Fire. Kuya Lance. Little Fire, saan ka tumakas? Brother Minister, inaresto si Ivan. Ano? Paanong ang bilis naman, oh my God. Shen, don't worry. Sinundan ko yung matandang babae na nakahuli kay Ivan all the way, alam ko kung saan siya nagtatago. Paano si Rainier? Hindi maiiwasan ang kaunting pagpapahirap, ngunit hindi ito magiging banta sa buhay, dahil halatang ayaw ng matandang babae na iyon na mamatay si Ivan ng napakaginhawa, at sinabi niyang ibabalik niya siya sa Divine Cult. At pahirapan at hayaabusuhin siya ng mga tao hanggang mamatay araw-araw. She dares. Galit na galit si Lance. Munting apoy, dalhin mo ako doon. Kuya Lance, alam kong galit ka, pero ito na ang oras para huminahon. Ang matandang babae na iyon, siguradong hindi mahina ang lakas niya, dali-dali kang lumapit sa kanyang pintuan, imbes na pasayahin siya. Ngunit hindi ko siya iiwan, nanumpa ako na lagi siyang protektahan. Maagap na sabi ni Lance. Kuya Lance, gayon pa man, ang matandang babae na iyon ay hindi nang ahas na lumabas sa isang araw o dalawa, magplano tayo mula sa mahabang panahon. Ngayon na ang buong lungsod ay naghahanap ng mga Zoroastrian, maaari rin nating gamitin ang kapangyarihan ni Yuan upang makatakas. Yung matandang babae. That's a good idea. Basta, I bought for it long time, may mangyayari ba kay Ivan? Kuya Lance, maniwala ka sa akin, hindi hahayaan ng Zoroastrianism na mamatay si Ivan sa lalong madaling panahon, ngayon mas mabuting isipin kung paano gamitin ang kay Yuan para patayin ang matandang babaeng iyon. Dumating si Lance sa kalye. Maraming gwardya mula sa Yuan clan ang nasa kalye. Maingat na nagmasid si Lance, at sa sandaling nakahanap siya ng pagkakataon, sinimulan niya itong gawin. Hindi nagtagal, naglock si Lance sa isang target, ang taong iyon ay isang mid-pick Dengfeng guard, sinamantala siya ni Lance na mag-isa,
mabilis niyang pinatay siya at pagkatapos ay kaladkad siya sa isang bakanting sulok, nagpalit si Lance ng kanyang damit at nagbalat kayo bilang siya, saka tinadyakan ang mukha ng taong iyon. 1364. Sa ganitong paraan, nagawang magpanggap ni Lance bilang isang gwardya ng Yuan clan. Upang mailigtas si Yvonne, kinailangan ni Lance na lumaban. Dumating si Lance sa likod ng isang napakalakas na mukhang pick-denying perfectionist at sinabing, "Mag-ulat." "Ano iyon? Kanino ka nagtatrabaho? Bakit hindi ka pumunta at hanapin ang labi ng Zoroastrian?" Si Lance ay abala sa pagsasabing, "Aking Panginoon, ang aking nasasakupan ay nakahanap ng isang Zoroastrian na labi, gayunpaman, ang taong iyon ay napakalakas, hindi ako nang ahas na kumilos ng padalos-dalos dahil sa takot na siya ay makatakas at ang ating ulo ay hindi makayanan. Ito, at hindi ko alam kung nasaan siya sa ngayon, kaya, kung sakaling makatakas ang nalalabing Zoroastrian na iyon, maaari ko lamang iulat sa sinumang nakikita ko sa malapit." Abala ang matanda na iyon sa pagsasabing, "Mabuti, matalino ka, sigurado ka bang malakas ang taong nahanap mo?" "Oo." "Haha, bilasan mo at dalhin mo ako doon, sa wakas ay turn ko na para gumawa ng isang malaking merito." Mukhang nasasabik ang matanda na iyon, pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng isang makapangyarihang miyembro ng Zoroastrian, ito ay isang karapat-dapat na gawain, kinuha ito ng lahat. Agad na dinala ni Lance ang Panginoong iyon at dumiretso sa isang patay na balon kung saan. Gayunpaman, habang nasa kalagitnaan pa lang, may isang malakas na lalaki ang lumipad. "Hoy, matandang hari, anong ginagawa mo?" Ang nasa hustong gulang na iyon ay abala sa pagsasabi kay Lance, "Itago muna ang iyong pagtuklas sa natitirang mga kasalanan, huwag hayaang nakawin niya ang aking kredito." Oo. Tumango si Lance. Kinausap ng matanda na iyon ang malakas na lalaki na lumipad saglit pagkatapos ay umalis. "Humayo ka at hulihin mo ang isang tao." "Oo." Hindi nagtagal, hindi ito kalayuan sa tuyong balon na iyon. Sinabi ni Lance, "Aking Panginoon, sa ibaba ng lantang balon ay kung saan nagtatago ang isang malakas na tao mula sa Zoroastrianism." "Haha, tingnan ko kung saan siya tumakas." Pagkasabi noon ay hindi na napigilan ng Panginoong iyon ang kanyang pananabik at agad na sumugod sa lantang balon. Sumunod naman si Lance at sumugod sa tuyong balon. Sa sandaling makapasok siya sa tuyong balon, nakita ni Lance ang isang matandang babae, at si Yvonne ay bumagsak sa isang pool ng dugo, hindi alam kung siya ay buhay o patay, ang kanyang mukha ay napuno ng sarili niyang dugo, at ang dugo ay tumigas na ngayon. "Yvonne!" Umungol si Lance sa loob, nanginginig ang kanyang katawan. Maputi na ang mukha ng matandang iyon, hindi man lang niya alam kung bakit bigla niyang nahanap ang lugar na ito, ni Titing na senyales ay siguradong ligtas ang tuyong balon na ito, ang lugar na pinagtataguan niya ng ilang taon ha. "Hahaha, may malaking tao talaga na nagtatago dito, hindi ba ito ang Zoroastrian Heavenly Extinct Woman?" "Yuyu, hindi ko ina-expect na mahuli ako, kung gagawin ko itong merito ngayon, bagay pa rin, hahaha." Ang matanda na iyon ay nagpakawala ng malakas na tawa, ang matandang babae na ito, isang hallmaster ng Zoroastrian Fire Cult, isang makapangyarihang tao sa pinakamataas na antas ng pagkumpleto, ay may magandang reputasyon. Hulihin mo muna ako." Pagkatapos sabihin iyon, agad na pinatay ng matandang babae ang matanda na iyon, sa sandaling siya mismo ay nagkakaproblema, syempre wala siya sa mood na alalahanin si Yvonne, pagkatapos makita na siya ay may problema. Nakahanap ng pambihirang tagumpay, nagmadali siyang lumabas ng lantang balon para makatakas, paanong hinayaan siya ng matanda na iyon na makatakas at habulin siya. Natarante si Lance at umakyat para yakapin si Yvonne. Yvonne. Sigaw ni Lance. Gayunpaman, nahimete si Yvonne. "Munting apoy. Chen, nandito na ako." Mag-drill ka agad ng butas at humanap ng ligtas na lugar. "Minister, alam ko kung saan ligtas, hindi naman kalayuan dito, may pamilyang may secret room, dun muna tayo sa secret room ng pamilyang iyon." "Okay,
Pero tatapakan muna natin itong patay na mabuti bago pa may bumaba at mahanap ito sa kahabaan ng butas na ginawa mo. Mabuti. Hindi nagtagal, ang patay na balon ay natapakan, at sinundan ni Lance ang Little Fire at hindi nagtagal ay nakarating sa isang silid sa ilalim ng lupa. Ang Little Fire ay madalas na nag-drill sa ilalim ng lupa, kaya't normal na matisod sa lihim na silid ng isang pamilya. Sinimulan ni Lance na gamutin si Yvonne sa lihim na silid na ito. Kuya Lance, magagamot ba ito? Siyempre ito ay isang piraso ng cake, ngunit natatakot ako na ito ay tumagal ng ilang araw upang ganap na gumaling, kaya sana ay maayos ito. Huwag kang mag-alala, Chen, babantayan kita sa mga bagay-bagay, kapag may nangyari, aalis na tayo, gagawa ako ng butas sa lupa, mahirap habulin ako ng mga ordinaryong tao. Well, salamat, Little Fire. Kuya Lance, huwag kang magsalita ng ganyan kung sa tingin mo kapatid pa rin kita. Sige, hindi na kita guguluhin para iligtas yung iba, pupunta ako sa paligid para tingnan kung may natuklasan. Itinuro ni Lance, dapat ka ring mag-ingat, maraming malalakas na tao ngayon ang gustong magtanim sa mga lihim na kuweba sa ilalim ng lupa. Don't worry. Naging laki na ako ng maliit na daga, kahit may malalakas na tao, akala nila isa akong daga. Ang Little Fire ay naging isang maliit na daga sa madaling panahon at nag-drill palayo. Sinimulan ni Lance na gamutin si Yvonne, at ang Solace Yvonne ay hindi nanganganib na mamatay. Makalipas ang isang oras, nagising si Yvonne. Nasaan ako? Rainy, ako ito. Lance, kamusta ka na? I'm not being. Rainer, pinalis na kita dyan. Nasaan na ba yung babaeng yun? Hey, I think she's either dead or captured at the moment, but there's no way she's going to escape anyway. What the hell happened? Sinabi ni Lance kay Yvonne ang eksaktong sinabi niya. Sa sandaling ito, sa lupang langit. Ang matandang babae na iyon mula sa Zoroastrian fire cult ay nagpakawala ng hindi gustong umungol. Oo, nahuli siya. Nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas, at umiikot sa paligid ng mahigit isang oras kasama ang nakahuli sa kanya, ngunit ang buong Imperial City, sa huli, ay malakas na oo. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakasalubong niya ang isang malakas na lalaki ng Dengfeng Great Perfection, at agad na naaresto. Alam na alam ng matandang babae na imposibleng mabuhay pa siya pagkatapos nitong mahuli. Sa kasamaang palad, hindi niya alam kung bakit siya nahuli, at kung alam niyang ang pag-aresto sa kanya ay may kaugnayan muli kay Yvonne, siya ay galit at nagsusuka ng dugo. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Ang mga sugat ni Yvonne ay ganap ding gumaling. Sa lihim na silid, nagkaroon ng hindi pagkakatugmang tunog at ang Little Fire ay lumabas mula sa pader na bato. Naku, Ministro, pasensya na. Hindi ko alam na may ginagawa ka, ituloy mo, wala akong nakita. Nagmamadaling bumalik si Little Fire sa pader na bato. Pupunta ako. Hindi ni kaimik si Lance, na mula si Yvonne. Sinabi ni Lance, Rainer, okay lang, hindi tao si Little Fire. Nakakahiya din. Huwag mo na masyadong isipin. Maya-maya, sumigaw si Lance, sige, Little Fire, pwede ka nang lumabas. Hihihi, kamikaze talaga ni Chen, ang tagal niyang natapos. Ngumiti si Little Fire hihihi. Binigyan siya ni Lance ng walang imak na titig. Kuya Ministro, may gusto akong sabihin sa iyo. Sabihin mo. Nitong mga nakaraang araw, araw-araw akong gumagala sa ilalim ng lupa, at nakakita ako ng isang silid sa ilalim ng lupa. Ang silid sa ilalim ng lupa, napakaraming kayamanan, syempre, bukod sa mga kayamanan, mayroon pang iba pang mga kayamanan, ikaw. Nasaan na? Anyway, sa direksyon na iyon ng palasyo, sa tingin ko ito ay tirahan ng ilang maharlikang prinsipe o kung anuman. Bantayan ba ito ng isang malakas na lalaki? Hindi, siniguro ko na ang silid ay napakatibay na itinayo na natatakot ako na halos imposible para sa sino man maliban sa akin na masira ito. 1365. Mabuti naman, kung ganoon, mangisda tayo.
Ngumiti si Lance. Mabuti, kung gayon hindi pa huli ang lahat, aalis tayo sa imperial na lungsod mula sa ilalim ng lupa pagkatapos nating mangisda. Manam. Sina Lance at Yvonne ay agad na sumunod sa Little Fire at nagtungo sa kanilang destinasyon. Oo naman, ang lihim na silid na hindi nagtagal ay natuklasan. Mahigit 100 metro ang lalim sa ilalim ng lupa, ang silid ay hindi malaki, ngunit ito ay ginawa gamit ang mga solidong materyales sa paligid nito, at kung ito ay ibang tao, kahit na masira nila ito, tiyak na magkakaroon ng maraming ingay. Kuya Lance, saka ako mag-drill in, masyado kasi matibay ang batong ito, natatakot ako na medyo matatagalan pa ako sa pagbukas ng butas. Huwag magmadali, maglaan ka ng oras. Makalipas ang ilang oras, nag-drill si Little Fire ng isang hindi gaanong maliit na aso. Sina Lance at Yvonne ay nag-drill at talagang nakakita ng maraming kayamanan, syempre, mga kayamanan na hindi interesado si Lance, nagsimulang halukayin ni Lance ang mga kahon, naghahanap ng anumang bagay na may mataas na halaga. Nakahanap si Lance ng isang kahon at binuksan ito, sa loob ay isang maapoy na pulang Ganoderma lucidum. Wow! Hindi ko alam kung anong taon na, good stuff, take it away. Nakahanap din si Yvonne ng isang kahon, ito ay isang lilang damo, alisin mo rin ito. Inalis ni Lance, silang tatlo, ang lahat ng mga henyo at kayamanan sa sikretong silid, kahit anong taon iyon. Nang tuluyan na silang umalis, inukit din ni Lance ang isang linya sa dingding, sambahin ang Fire God Cult, ang araw at buwan, at 1,000 henerasyon. Pumunta ka. Lumayo si Lance. Nag-drill siya ng paraan palabas ng Imperial City, pagkatapos ay muling binago ang kanyang mukha at dumiretso sa Golden Silk City. Makalipas ang 1 buwan at kalahati, bumalik si Lance sa Golden Silk City. Yvonne, malapit mo nang makilala si Bella, Sally at ang iba pa, at sigurado akong tatanggapin ka rin nila. Sabi ni Lance. Pero, kinakabahan ako. Ano ba ang dapat kabahan, kahit papaano, magkaklase tayong lahat noon, at kilala ka rin bilang bulaklak ng White Cloud Middle School. At saka, mas mataas ang lakas mo ngayon kaysa sa kanila, siguradong tatanggapin ka ng lahat. Ngunit ang buong lakas ko, umasa ako sa maskara, at ang maliit na bato na ibinigay sa akin ng malakas na tao upang masira, at hindi talaga ako umasa sa aking sarili. Kung wala ang maskara, hindi ako sigurado kung mayroon pang pagpapabuti sa hinaharap. Huwag mo na masyadong isipin, mamaya darating ang kinabukasan, bigyan mo muna ako ng isang lalaki at isang babae. Oh! Namula si Yvonne. I'm back. Sigaw ni Lance. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Lance ay tumakbo ng napakarami. Kaya lang, wala sa bahay ang amo ni Lance, senior brother, at iba pa, pati na rin si Ben. Sila ay bumuo ng isang mercenaryong grupo sa kanilang sarili at lumabas upang magsanay sa mga mabangis at barbaric na lupain upang hulihin ang ilang espiritong hayop. Kaya lang, walang pag-aalinlangan na sila ay makakaranas din ng mga casualty kung sila ay nasa labas ng mahabang panahon, ngunit si Lance ay umalalay pa rin sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hindi sila maaaring manatili sa bahay araw-araw at kailangan nilang ipaglaban ang kanilang mga anak na lalaki at babae bilang mabuti. Tatay. Daddy. Ilan sa mga anak ni Lance ay masayang tumakbo. Haha, mga anak ko. Wala sa bahay si Lance sa pagkakataong ito, hindi masyadong matagal, wala pang 1 taon. Husband, bumalik ka na. Hoy, hindi ba ito si Yvonne? Nagulat si Sally. Si Yvonne ay abala sa pagbati, Hi, Sally. Ikaw talaga? Yvonne? Long time no see? Nakarating ka na rin ba sa Great Martial Empire? Manam. Sinabi ni Lance na medyo namula, Ian, Sally, Bella, at kayong mga lalaki, si Yvonne ay asawa ko na rin ngayon, ang ika-9 na asawa sa bahay, mas alagaan ito sa hinaharap. Speechless. Tumawa lang si Sally at ang iba pa, walang sorpresa, nang makitang lumitaw si Yvonne dito, alam nila na siya at si Lance ay may lahat ng nangyayari, bukod pa, si Yvonne ay hindi bababa sa isang bayan, hindi nila alam.
Mabuti ang isa't isa dito, umaasa din sila na makakasama sila ni Yvonne, lahat ay parang pamilya. Nakangiting sabi ni Lance kay Yvonne, Yvonne, ito ang mga anak ko, sa hinaharap, dapat mong subukan na magkaroon din ng isa. Oh! Namula si Yvonne at ibinaba ang ulo. Nagtanong si Lance, nasaan si Sarah? Nursing siguro. Haha, hahanapin ko muna siya at titingnan ko ang anak ko. Dumating si Lance sa silid ni Sarah, si Sarah ay talagang nagpapasuso at sumipol habang buong pagmamahal na tinitingnan ang sanggol. Araw-araw na tinitingnan ni Sarah ang kanyang anak, at pakiramdam niya ay nananaginip na siya ay may anak na lalaki. Little Sarah. Kuya Lance. Hoy, hindi ka ba magiging nanay, nakikita kong maayos ka ngayon. Kuya Lance, pinagtatawanan mo ako. Magiliw na sabi ni Sarah habang puno ang bibig. Noon lang, natapos na inumin ng kanyang anak ang kanyang gatas at tumingin ng diretso kay Lance gamit ang kanyang mga mata. Kamukhang kamukha ng si Sarah, kaibig-ibig. Haha, anak. Ang anak na ipinanganak ni Sarah, na pinangalan ng Feng Ming, ay ipinanganak noong buntis si Sarah, 9 na buwan pa lang. Ilang araw pagkatapos ng kapanganakan, nagmisyon si Lance sa Royal Academy. Gayunpaman, hindi mahalaga na hindi ito ganap na 10 buwan, ang pag-abot lamang ng 9 na buwan ay hindi maituturing na premature birth, at siya ay lumalakas din ngayon. Tanong ni Sarah, Kuya Lance, narinig ko lang ang boses nila, sino ang ibinalik mo? Feng Ming or Mikael? Si Yvonne, kaklase ko sa high school, siya na ang ika-9 na asawa ko simula ngayon, okay lang ba sa'yo? Hindi, bakit ako magkakaroon ng opinyon? Binuhat ni Lance ang kanyang bunsong anak na lalaki palabas ng silid at nakipaglaro sa iba pang mga bata. Nagsalita rin si Yvonne kasama si Sally at ang iba pa, na ikinwento kung ano ang nangyari sa kanila sa paglipas ng mga taon, ngunit habang nagsasalita sila, umiiyak sila, habang iniisip nilang lahat ang kanilang mga mahal sa buhay sa kabilang mundo, na sa buhay na ito, maaaring hindi na muling makita, at ang kanilang mga magulang, na halos 70 taong gulang, kahit sa sandaling ito, ay hindi nila alam kung sila ay nasa paligid pa rin. Nakita ito ni Lance mula sa malayo at huminga ng malalim. Kailan kaya darating ang panahon para hanapin ang daanang iyon, upang sa kanilang buhay, makabalik silang muli sa mundong iyon at makita ang kanilang mga mahal sa buhay sa huling pagkakataon? Gayunman, ito ay tiyak na hindi isang madaling gawain, si Lance ay naawa sa kanila, kung hindi nila susundin ang kanilang mga sarili, paano sila makakaalis sa kanilang tinubuang lupa, ngayon sila ay mga ina, ngunit ang mga kamag-anak sa kabilang mundo ay hindi rin malalaman. Nang gabing iyon, binilang ni Lance ang mga trepeo na nakuha sa silid sa ilalim ng lupa ng imperial na lungsod. Sa kabuuan, mayroong 350,000 taong gulang na spiritual grasses. 10 strain ng 30,000 taong gulang na mga damong espiritu. 20 strain ng 20,000 taong gulang na mga damo ng espiritu, at 50 mga strain ng 10,000 taong gulang na mga damong espiritu. Sapat na talaga iyon, kukunin na ni Lance ang lahat ng mga spirit grass na ito para sa kanyang pamilya. Kung tungkol sa kanyang sarili, tumigil siya sa pagkuha ng mga damong espiritu at karne ng espiritu. Dahil, kung nais ni Lance na pumunta sa hinaharap, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili hanggat maaari upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay, at kadalasan ang mga taong piniling maging mataas sa droga ay nararamdaman na ang kanilang talento ay natapos na. Bagaman ang mga taong mataas sa medisina ay maaaring umunlad at napakalakas na, ngunit hindi umiinom ng mga espiritong damo at karne ng espirito upang mapabuti, iyon ang pinagmumulan ng pangmatagalan, ang hinaharap ay hindi nasa isang tiyak na antas, forever suplado master. 1366. Ipinamahagi ni Lance ang elixir sa kanyang asawa, Master, Elsa, Bella, Sally at sa iba pa. Ang bawat isa sa kanila ay nakakuha ng kaunti nito. Para naman kay Lance mismo, paulit-ulit niyang napagpasyahan na mas mabuting magpakahay sa droga. Kaya, iniwan ni Lance ang kanyang sarili ng 50,000 taong gulang na espiritual na gamot, ang Lingzi at ang Ghost King Grass. Matapos inumin ang 2 spirit herb na ito,
isinara ni Lance ang pinto sa loob ng kalahating taon, at sa wakas, 2 beses na naintindihan ni Lance ang layunin ng Late Peak. 50,000 taong gulang na damong espiritu, ngunit pinahintulutan lamang nila akong sumulong ng 2 hakbang, napakalaking bitag. Nanlumo si Lance, naisip ni Lance na kung kukuha siya ng 50,000 taong gulang na mga halamang gamot, malamang na sumugod siya sa rurok ng rurok, ngunit bilang isang resulta, siya ay lubhang bigo. Sa katunayan, saan nalaman ni Lance na nagawa ni Lance na sumulong ng 2 hakbang sa pamamagitan ng pagkuha ng 2 strain ng spirit herbs, na isa ng napakagandang resulta para sa maraming tao, dahil mayroong hindi mabilang na mga tao na kumuha ng spirit herbs nang walang anumang epekto. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng pagiging mataas sa droga para maka-advance. Lumabas si Lance sa silid ng pagsasanay, kahit na kalahating taon na siyang nag-iisa, hindi siya nanatili sa silid ng pagsasanay araw-araw, lalabas siya ng 1 beses bawat 3 hanggang 5 araw upang manatili sa isang tiyak na asawa ng ang gabi. Asawa, nakapasok ka na sa Dengfeng Perfection. Nakita ni Fiona si Lance na lumabas ng practice room at nagtanong. Binigyan siya ni Lance ng isang walang imak na sulyap at sinabing, sa tingin mo ay aakyat ka sa hagdan at aakyat ka pa rin hanggang sa pinakamataas na kasakdalan, ang 50,000 taong gulang na elixir na iyon ay pinayagan lang akong umabant ng 2 hakbang, na 8 hakbang ang layo mula sa Late Peak. Pagiging perpekto, at 8 estado ng pag-iisip ang layo. Iyan ay isang 50,000 years old spiritual herb. Naku, siguro, habang tumatagal, mas mahirap mag-inch forward, bale, 1 step at a time lang. Pumunta si Lance upang makipaglaro sa kanyang mga anak. Ang anak ni Lance, si Farish, ay 7 taong gulang na. Naisip ni Lance kung gaano kabilis lumipas ang oras, kung 7 siya sa ibang mundo, nagsimula na siya sa unang baitang. Ang anak ni Little Sarah, si Fengming, na isa ring Sabado, ay napakahusay na sa paglalakad at ngayon ay tumatakbo sa Lance. Tawagan mo si Daddy. Tawagan mo si Daddy. Ngunit, bagaman nakakausap ni Mikael ang yada-yada, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mikael, Papa, yakapin mo ako. Yumuko si Lance at binuhat ang kanyang anak. Kuya Lance, gaano na ba ang improvement mo ngayong nakainom ka na ng spirit pill? 2 beses ko lang naintindihan ang Late Peak Ascension state of mind, at isa sa kanila, medyo naramdaman ko iyon noong nasa Imperial City ako noon, kaya natatakot ako mas mababa ang epekto ng 2 spirit herbs na iyon sa akin. Kaysa sa 2 estado ng pag-iisip, kung alam ko na, maaari ko ring ibinigay ito sa iyo, ito ay magiging mas epektibo para sa iyo kaysa sa akin. Brother Lance, ang akumulasyon sa paglipas ng panahon ay palaging hahantong sa pag-unlad, at bukod pa, napakahirap ng humakbang sa gitnang yugto ng Peak Ascension, kinuha mo lang ang 2 strain ng 50,000 taong gulang na spirit grass at nagkaroon ng ganoong epekto. Sa tingin ko ito ay napakalakas na para sa maraming tao, marahil ang ilang mga tao, na kumuha ng 12-12 ng mga strain ay hindi nakagawa ng isang hakbang pasulong. Oh, also. Sige, Sarah, ihahatid ko ang mga bata ngayon, magpahinga ka na at magpahinga. Hindi naman ako pagod, feeling ko masaya ako araw-araw kasama ang anak ko. Niyakap ni Lance si Sarah. Sa isang kisap mata, si Lance ay nanirahan sa bahay para sa isa pang 6 na buwan. Ang amo ni Lance, ang kuya at ang iba pa, sa wakas ay bumalik. This time lumabas din sila for training, inabot din ng mahigit 1 taon, buti na lang at nakabalik silang lahat ng ligtas at maayos, walang namatay, maliban sa pangalawang senior brother na nagtamo ng serious internal injuries. Siyempre, marami silang pakinabang, na pumatay sa isang 20,000 taong gulang na kakaibang hayop, ngunit siyempre, kinain na nila ito, o baka mabulok ang karne. At saka, medyo bumuti ang bawat isa. Lance. Galing sa malayo si Leslie. N. Bangsak. Zo, anong mukhang maganda? Tanong ni Lance. Buntis ako. Nahihiyang sabi ni Leslie.
Nagulat si Lance, sa wakas ay buntis si Leslie, ang hirap talaga. Haha, Leslie, ilang buwan na. Wala pang 2 months, hindi dumating yung meron ako this month, tapos pinatingin ko sa asawa ng teacher mo, pero buntis ako, hahaha, sobrang saya ko, sa wakas magiging inanay din. Excited na sabi ni Leslie. Manuel. Binigyan ni Lance ng halik sa pisngi si Leslie. Sa sandaling ito, dumating si Brenda. Ian, Lance, sumama ka sa akin saglit, may gusto akong sabihin sa iyo. Medyo nahihiya na sabi ni Brenda. Ngumiti si Lance, Brenda, huwag mong sabihin sa akin, buntis ka rin. Paano mo nalaman? I go? Really? Hindi makapaniwalang tawag ni Lance. Laking gulat din ni Leslie na nasa tabi niya. Tumingin si Brenda kay Leslie at sinabing, buntis ka rin. Kailan iyon? Ngumiti si Leslie, kinausap ko lang ang asawa ni Lance para tingnan ito, ikaw naman. Ako rin. Tumawa ng malakas si Lance, doble celebration talaga ngayon, hahaha, magkakaroon ako ng malaking handaan ngayong gabi. Noong gabing iyon, inimbitahan ni Lance ang lahat sa kanyang tahanan para sa isang piging, pareho silang inimbitahan ni Yusuf at Jinyu para sa hapunan upang ipagdiwang ang dobleng pagbubuntis ni Leslie at Brenda. Sa taong ito, si Lance ay gumugol ng mas maraming oras sa Leslie at sa lugar ni Brenda para magpalipas ng gabi marahil dahil dito, pareho silang buntis. Sa siyam na asawa ni Lance, tanging sina Zira at Yvonne lang ang hindi pa nagkakaanak ngayon. Ayos lang si Yvonne, tutal, 1 taon pa lang sila ni Lance. Ngunit si Zira, sa sandaling ito, ay labis na nadismaya, siya ay nagmula sa ibang kontinente, ang 100 Flowers Valley, sumunod kay Lance upang ito, mahigit 10 taon na ang nakalipas, hindi gumagalaw ang kanyang tiyan, lahat ng iba ay nanganak na, siya na lang ang natitira, hindi maiiwasang madismaya. Nagtaka pa nga siya kung siya, tulad ng asawa ng guro ni Lance, ay hindi maipaliwanag na baog habang buhay. Bago natapos ang kapistahan noong araw na iyon, hinaila ni Zira si Lance palabas. Zira, anong ginagawa mo? Babalik ako sa kwarto kasama ko. Hindi pa tapos uminom ang lahat, bakit ka pupunta sa kwarto mo? Wala akong pakialam, bumalik ka sa kwarto ko kasama ako ngayon din. Hinawakan ni Zira ang kamay ni Lance at hindi binitawan. Sa sala, nagtawanan ang lahat. Sumigaw si Ben, Lance, hindi kami natatakot sa insomnia, maaari kang maglaro sa nilalaman ng iyong puso. Hahaha. Kuya Wind, huwag mong bigwan si Kuya Zira o, kaya mo yan. Hahaha. Si Lance ay hindi nakaimik, si Zira ay sabik na huwag pansinin ang napakaraming tao at pilit siyang kinaladkad papunta sa kanyang silid na naging sanhi ng isang grupo ng magkakapatid na tumawa. Dumating si Lance sa silid ni Zira at nagsabi, Zira, anong ginagawa mo? Pinapatawa mo lahat. I don't care. Ako na lang ang hindi pa naglilihi, wala akong pakialam, utos ko sayo, within 6 months, you must conceive for me. I'll go. Bakit ka nagmamadali? Asawa, 62 or 33 years old na ako, kung hindi ako nagmamadali, matanda na ako, wala akong pakialam, within 6 months, dapat bigyan mo ako. Natulala ako, ang bagay na ito ay nakasalalay sa kapalaran. Wala akong pakialam. Sumunod si Zira kay Lance. 1367. Si Lance ay nanirahan sa bahay para sa isa pang 6 na buwan. Sa kalahating taon na ito, sapat na ang paghagis ni Zira kay Lance. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos ng kalahating taon, buntis nga si Zira, at tuwang-tuwa si Zira na hindi siya makatulog ng 3 araw at gabi. Siyempre, mangganganak na rin sina Leslie at Brenda. Sa oras na ito, isang umaga, dumating si Clayton, ng Lonely Soul Organization, upang hanapin si Lance, at sa likod ng manor, nakipagkita si Lance kay Clayton. Sabihin mo sa akin, anong misyon ang pinunta mo para hanapin ako sa pagkakataong ito? Tanong ni Lance.
Ngumiti ang matandang lalaki na si Clayton, Bullhead, nakagawa ka ng isang mahusay na tagumpay para sa organisasyon noong nakaraan, na naging dahilan upang ang Zoroastrianismo ay dumanas ng matinding pagkalugi. Hehe, natural lang yan, kung gaano karaming mga kontribusyon na puntos ang nakuha ko para sa paggawa ng napakahusay na merito noong nakaraan. Sinabi ni Clayton, higit sa 3,000 puntos. Ano, more than 3,000 contribution points. No way, I remember that you only contributed over 2,000 points to the organization. Ngumiti si Clayton, alam mo ba kung bakit nakagawa ka ng napakalaking kontribusyon para sa ginawa mo sa Imperial City noong nakaraan? Hoy, dahil ang mga Zoroastrian ay nawalan ng isang Helmista, at ilang mga bulwagan, at libu-libong mga Zoroastrian, sabi ni Lance. Umiling si Clayton, Mali, hindi dahil sa ginawa mong labis na pagkatalo ang Zoroastrianism, ngunit dahil, sa ginawa mo noong huling pagkakataon ay malinaw na naiintindihan ng Zoroastrianism ang kapangyarihan ng ating Lonely Soul Organization, naiintindihan mo. Hindi ko maintindihan. Oh, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo sa ganitong paraan, sa nakaraan, ang Zoroastrianism ay minamaliit ang aming Lonely Soul Organization, tutal, kami ay umuunlad pa lamang ng ilang dekada, at ang Zoroastrianism ay hindi tinatreto ang Lonely Soul Organization bilang karibal sa lahat. Sa pagkakataong ito, walang awa mong tinuruang leksyon ang Zoroastrianism, kaya kailangang kilalanin ng Zoroastrianism ang aming kadakilaan at kailangan kaming ituring na mga karibal. Ito ang pinakamalaking kontribusyon na ginawa mo sa organisasyon. Sabi ni Clayton na may kasamang ngumiti. Mahalaga bang ituring ng mga Zoroastrian ang Lonely Soul Organization bilang isang karibal? Napakahalaga nito, ang layunin natin sa Zoroastrianism ay ang pabagsakin ang Yuan clan, maaari sana tayong makipagtulungan sa Zoroastrianism para sabay na ibagsak ang Yuan clan, at pagkatapos nating pabagsakin ang Yuan clan, pag-uusapan natin kung paano magkakasundo. Gayunpaman, minamaliit ng Zoroastrianism ang aming organisasyon at tumanggi na makipagtulungan sa amin, sa pagkakataong ito, lubos na pinahahalagahan ng Zoroastrianism ang aming kapangyarihan. Nagulat si Lance, Uncle Clayton, huwag mong sabihin sa akin na ang aming organisasyon, ngayon, ay gustong makipagtulungan sa mga Zoroastrian. Hahaha, oo, sa lakas ng tauhan ng ating Lonely Soul Organization, mahirap ibagsak ang Yuan, sa halip ay lalamunan ito ng Yuan ng paunti-unti habang lumilipas ang panahon, kaya kailangan nating makipagtulungan sa Zoroastrianism, para posible. Hiniling sa Zoroastrianism na makipagtulungan sa amin noon, ngunit sa kasamaang palad, hindi kami minamaliit ng Zoroastrianism, at sa pagkakataong ito, natalo na namin ang Zoroastrianism, at sa wakas ay napagtanto nila na ang aming Lonely Soul Organization ay higit pa makapangyarihan kaysa sa kanilang naiisip, kaya ang Zoroastrianismo ay nagsiwalat na, ang intensyon na makipagtulungan. Medyo nagulat sila sa pakikipagtulungan sa mga Zoroastrian. Tila wala talagang walang hanggang mga kaaway sa mundo, mga karaniwang interes lamang. Si Lance ay hindi tutol sa kooperasyon, sa katunayan, ang pakikipagtulungan ang pinakadakilang credential laban sa Yuan clan. Nasa Imperial City tayo at naging dahilan ng pagkalugi ng mga Zoroastrian, sigurado ka bang gusto nilang makipagtulungan sa atin? Sa lahat ng karapatan, dapat napatayin nila tayo. Ngumiti si Clayton, Bullhead, nagkakamali ka, ang lakas ay mananalo lamang ng pantay-pantay, bukod pa, ang mga Zoroastrian ay natalo ng husto, kaya mas mahalaga para sa kanila na isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa atin, kung hindi, sila ay isang puntong mas mahina sa pakikitungo sa Yuan. Tumango si Lance at nagtanong, Uncle Clayton, kung gayon wala kang anumang misyon na hanapin ako sa pagkakataong ito. Sinabi ni Clayton, Niu Tao, sa pagkakataong ito ay hinanap kita, inutusan ako ng Crown Prince na iuwi ka. Sunduin mo kami. Oo, ngayong hindi mo na kailangang itago ang iyong pagkakakilanlan, sa malaot madali ay makikipagtulungan tayo sa mga Zoroastrian, at makakauwi na kayo pagkatapos upang pag-usapan ang mga mahahalagang bagay ng magkasama.
Malugod na tinatanggap ng aking mga nasasakupan ang kanyang Imperial Highness, Huang Prince, bumalik sa organisasyon. Oo, sa totoo lang, medyo wala sa ideya. Tumawa si Lance. Sinabi ni Clayton, iyong Imperial Highness, hinihintay ka ng iyong ina na bumalik sa organisasyon, kaya bilasan mo at iuwi mo ang iyong mga asawa at mga anak. Ngunit, ang aking dalawang asawa, sila ay ipanganak sa 1 buwan. Ayos lang, a birth on the road is fine. With your wife also being a martial arts practitioner, you can still afford this run. Sige, hintayin mo ako ng ilang araw at dito na ako titira. Mabuti. Noong gabing iyon, tinipon ni Lance ang kanyang buong pamilya, kabilang ang magkapatid na Yusuf at Jinyu. Oras na para ipahayag ang tunay na pagkakakilanlan ni Lance, na itinago noon para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan. Wind, ano na naman, para tawagan ang lahat? Tanong ng asawa ng guro. Sinabi ni Lance, lahat, sa susunod, sasabihin ko sa iyo ang isang napakahalagang bagay, tungkol sa aking pinagmulan. Nakita mo ang misteryo ng iyong pinagmulan. Nagulat ang mga kapatid ni Lance. Ang tanging nasa eksena ay si Ivan na nakakilala noon. Tumango si Lance, oo, sa katunayan, nalaman ko ang tungkol sa aking pinagmulan ilang taon na ang nakakaraan, ngunit kailangan ko munang itago ito sa lahat para maging ligtas. Bilis sabihin, ano ang iyong karapatan sa pagkapanganay? Isinalaysay ni Lance ang kanyang buhay mula simula hanggang wakas, isa-isa. Wow shit, isa ka talagang dating imperial na prince. Nagulat ang lahat nang malaman ang resultang ito, ang pamilya ni Lance ay dating imperial na pamilya. Parehong hindi ka panipaniwala sina Yusuf at Jinyu. Sinabi ni Lance, ngayon, nagpadala na ang aking pamilya ng isang tao upang ibalik tayo, kaya't maghanda ang lahat at sumama sa akin sa pag-uwi. Ngunit, wala lang, hinihintay na tayo ng nanay ko sa bahay, pamilya ko kayong lahat, dapat kasama ko kayo sa bahay. Matigas ang ugali ni Lance. Ang mga asawa ni Lance, gayunpaman, ay medyo kinakabahan, ang pakiramdam ng isang manugang na babae sa wakas ay nakilala kanyang biyenan. Binigyan ni Yusuf si Jinyu ng isang kindat, pagkatapos ay biglang lumuhad para magbigay galang, pagbati sa kanyang Imperial Highness, Emperor Tazuan-son. O kuya at pangalawa, anong ginagawa nyo? Bumangon ka na dali. Noon, tayong magkakapatid ay hindi alam ang kahulugan ng langit at lupa, naglakas loob tayong tawagin ang ating sarili na kapatid ni Huang Prince, tayong magkakapatid ay karapat-dapat na parusahan, inaasahan namin na parurusahan tayo ng kamahalan Huang Prince. Kuya pangalawa kuya pag nagpatuloy ka sa ganito magagalit ako ano ba Huang Prince sa totoo lang maling pangalan lang baka isang araw mapuksa tayo ng Yuan. Clan, sige, bumangon ka na. Kamahalan, naniniwala ako na ang iyong Sherman clan ay muling babangon. Oo, naniniwala din ako. Sige, pag-usapan natin ito mamaya, sa lahat ng mga taon na ito, salamat sa dalawang kapatid sa pag-aalaga sa akin at sa aking pamilya, si third brother ay nag-toast sa dalawang malalaking kapatid. Ito. Ang hindi pag-inom ay pagtatato sa akin bilang ikatlong kapatid. Well, kung gayon kami ay na-offend, third brother, cheers, I wish you a good future. Cheers! 1368. Pagkalipas ng ilang araw, umalis si Lance at ang iba pa sa Golden Silk City na may 1,000 milyang pamamaalam mula sa magkapatid na Yusuf at Jinyu. Sa pagbabalik tanaw sa Golden Silk City, si Lance at ang iba pa ay medyo nag-aatubili. Uncle Clayton, nasaan ang headquarters ng ating Lonely Soul Organization? Habang nasa daan, nagtanong si Lance. Sa bundok Daliang. Napakatago ba ng bundok Daliang? Ayos lang. Hindi tayo hahanapin ng angkan ng Jen at papatayin. Nalilitong tanong ni Lance. Ngumiti si Clayton, Your Highness Cyrus, hindi mo ba narinig na sinabi ko iyan tungkol sa Emperor ng ating Lonely Soul Organization? Sa tuwing sasabihin mo ang Crown Prince. Oo.
Iyon ang pangunahing dahilan, ang aming Lonely Soul Organization, ang kasalukuyang pinakamataas na pinuno, ay ang iyong lolo sa tuhod, si Yemima Sherman. Yemima Sherman, ang aking lolo sa tuhod. Oo, ngunit bihira siyang magpakita ng kanyang mukha, at ang mga gawain ng organisasyon ay ipinauubaya sa Crown Prince, ang iyong lolo, upang pamahalaan. Ang dahilan kung bakit ang angka ng Yuan ay hindi naglakas loob na patayin ang pinto ay dahil sa iyong lolo sa tuhod na Oo. Iyon ang pangunahing dahilan, ang aming Lonely Soul Organization, ang kasalukuyang pinakamataas na pinuno, ay ang iyong lolo sa tuhod, si Lord Sherman. Lord Sherman, ang aking lolo sa tuhod. Oo. Ngunit bihira siyang magpakita ng kanyang mukha, at ang mga gawain ng organisasyon ay ipinauubaya sa Crown Prince, ang iyong lolo, upang pamahalaan. Ang dahilan kung bakit ang angka ng Yuan ay hindi naglakas loob na patayin ang pinto ay dahil sa iyong lolo sa tuhod na si Lord Sherman. Gaano kalakas ang lolo ko? Kung malakas ang lolo ko, hindi dapat mahirap ibagsak ang Yuan clan Your Imperial Highness, siya ay isang henyo, noon, kung hindi dahil ang iyong Imperial Highness ay nalampasan ang peak sa isang kritikal na sandali, natatakot ako na ang angka ng Sherman ay hindi mapangalagaan kahit ang huling beat ng kanilang bloodline. Bamantong hininga si Clayton. Tio Clayton, sinasabi mo ba na ang aking lolo sa tuhod, nalampasan niya ang rurok ng kanyang pag-akyat? Oo. Ano ang kaharian pagkatapos umakyat sa tuktok, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Siyempre magagawa mo, pagkatapos malampasan ang Dengfeng Great Perfection, ang martial daw ay papasok sa unang yugto ng Return to Void, ang iyong lolo sa tuhod, ay kasalukuyang unang yugto ng Return to Void. Returning Void Stage 1. Ang susunod na realm na umakyat sa peak ay ang bumalik sa Void. Oo. Ang Returning Void ay nahahati sa Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, at Phase 5. Sa ngayon, ang Lonely Soul Organization natin, isa lang ang Returning Void Phase 1, at iyon ay ang iyong lolo, siya. Ay ang ating Lonely Soul Organization, ang tanging suporta na natitira. Naramdaman ni Clayton ang kanyang paghinga na mabigat, na parang ang kapalaran ng buong Lonely Soul Organization ay nasa kamay ng isang tao. Si Lance ay abala sa pagtatanong, paano ang Yuan clan? Ilan ang bumalik sa kawalan? Ang Yuan clan ay may isang Return Void Stage 2 at 10 Return Void Stage 1. Kabilang sa kanila, ang malakas na tao ng Homing Void Stage 2 ay ang kasalukuyang emperador ng Yuan clan. Ang 10 Returning Void Stage 1 na strongmen ay ang 10 ng Yuan clan tanyag na mga tagapagtanggol. Sa pagkakataong ito, ang Zoroastrianismo ay dumanas ng matinding pagkalugi sa imperial na lungsod, at narinig ko na ang isa sa mga tagapagtanggol ay pinaalis. Kaya ang Yuan clan ay mas malakas kaysa sa ating Lonely Soul Organization. Hindi naman talaga totoo iyon. Hindi ba halata na ang Yuan clan ay may isang Returning Void Stage 2 at 10 pa, at mayroon lang tayong Returning Void Stage 1? Kamahalan Cyrus, sa antas ng mga nangungunang powerhouse, ang lakas ay hindi batay sa dami. Ang iyong lolo sa tuhod na si Yemima Kamahalan Cyrus, sa antas ng mga nangungunang powerhouse, ang lakas ay hindi batay sa dami. Ang iyong lolo sa tuhod na si Lord Sherman, ay minsang natalo ang pinakamalakas sa 10 tagapagtanggol ng Yuan clan, at ang edad ng iyong lolo sa tuhod ay mas bata ng ilang dosenang taon kumpara sa 10 tagapagtanggol ng Yuan clan, kaya mahalaga iyon. Nakikita ko, kung gayon, ano ang tungkol sa Zoroastrian Fire Cult. Ang Zoroastrianism, na umunlad sa daan-daang taon at napakalakas din nito, ay mayroon ding isang Return to Void Stage 2 at 3 Return to Void Stage 1. Kaya, sa buong Great Martial Empire, mayroon lamang 2 Returning Void Stage 2 at 14 na Returning Void Stage 1. Tama, Returning Void? Hindi ganun kadali? Sobrang hirap, mula sa pag-akyat sa tuktok hanggang sa pagpasok sa Returning Void, parang transformation na parang isda na tumatalon sa pintuan ng dragon.
Tanong ni Lance, kung gayon, paano ang aking angkan ng Sherman, nawasak noon? Noon, ang pinakamalakas na tao sa angkan ng Sherman, si Lord Sherman, siya ay nasa ikalawang yugto ng Return to Void, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pag-asa sa buhay ay tapos na. Pagkatapos ng pagkamatay ni Lord Sherman, ang angkan ng Sherman ay walang hahalili sa kanya, walang pumasok sa Returned Void, ngunit sa halip, ang Yuan clan, na dating bise-estado, ang pinakamalakas na tao, ang kasalukuyang emperor ng Yuan clan, siya ay tumuntong sa second stage ng Returned Void mula noon. Kaya, ito natural na pumalit sa kanya, ngunit ang Yuan clan na ito ay napakawalang awa at taksil. Sa orihinal, bilang isang bise-estado, maaari nilang palitan ang Sherman clan bilang isang imperial na pamilya sa hinaharap, ngunit sa halip, gusto nilang putulin ang Sherman clan sa pamamagitan ng mga ugat. Uncle Clayton, I don't quite understand what you mean. What does it mean na si Genji ang dating vice-state ng Sherman clan? Subordinate natin Sherman, right? Your Highness Cyrus, imposible para sa kontinenteng ito, anuman ang anumang pamilya, na kontrolin ang isang imperyo magpakailanman. Ang henerasyong ito, marahil ay isang tiyak na bata ang malakas at nagiging pinakamalakas, ngunit ang susunod na henerasyon, kung sakaling mayroong walang supling na hahalili, kung gayon ang imperyong ito ay kailangang mamatay. Kaya naman, sa buong panahon, upang mapagsama-sama ang imperyong ito at mapanatili ang malalaking pamilya mula sa pagkamatay, ang mga dating tao ay nag-isip ng maraming paraan. Sa huli, sila gumawa ng solusyon. Iyon ay, mag-set up ng ilang sub-estado. Noon, nang ang aming Sherman clan ay naging isang maharlikang pamilya, mayroong 5 bise-nasyon, ibig sabihin, ang Yuan clan, ang Jing clan, ang Lian clan, ang Bai clan, at ang Zhou clan. Ang 5 vice-national clans na ito ay ang pinakamataas na status clans maliban sa Imperial Family, na tinutukoy bilang vice-national clans for short. Ang misyon ng vice-state clan ay protektahan at suportahan ang Imperial angkan at pamunuan ng imperyo. Sa hinaharap, kung ang pinakamalakas na miyembro ng imperial na pamilya ay namatay, kung aling pamilya sa bise-nasyon ang pinakamakapangyarihan, maaari siyang pumalit sa kanyang lugar at maging bagong imperial na pamilya, habang ang orihinal na pamilya ng imperial ay nai-relegate sa bise-nasyon. Sa ganitong paraan, masisigurong magpapatuloy ang pamamahala ng buong imperyo sa mas mahabang panahon. Halimbawa, nang mamatay ang pinakamalakas sa angkan ng Sherman, si Lord Sherman, ayon sa mga tuntunin, ang Yuan clan ay ang pinakamalakas sa 5 vice nations, pagkatapos ay ang Yuan clan ay naging royal family at ang Sherman clan ay nai-relegate sa isang vice nation. Gayunpaman, pagkatapos ng Yuan clan ang pumalit sa kanya, ito ay umabot hanggang sa patayin si Sherman. Naiintindihan ko na. Ngumuso si Lance, ipinagkanulo ni Yuan clan, ang aso, ang kanyang tiwala. Mamaya, sa kabutihang palad, ang iyong lolo sa tuhod na si Yemima Sherman, siya ay Kabutihang palad, ang iyong lolo sa tuhod na si Lord Sherman, siya ay pumasok sa pagbabalik sa kawalan sa isang kritikal na sandali, pagkatapos ay nagkaroon lamang ng ilang mga pag-aalinlangan ang Yuan clan, at ang Sherman clan ay napanatili na ngayon ang ilan sa mga bloodline nito. Paano ang ibang vice-national clans noon? Naku, walang pag-aalinlangan, tiyak na posible lamang na sundin ang Yuan clan, ang 10 tagapagtanggol na iyon ng Yuan clan ay ang pinakamalakas sa mga vice nation na iyon. Sa hinaharap, kapag ang pinakamalakas sa Yuan clan ay namatay, isa sa mga tagapagtanggol tatauntong sa ikalawang yugto ng Return to the Void, o magiging pinakamalakas, maaari nilang palitan ang Yuan clan bilang imperial na pamilya, at ang Yuan clan ay itatalaga sa vice nation. Gaya ng sinasabi, ang emperador ay humalili sa pagiging emperador, iyon ang dahilan, tama. Sa ganitong paraan, ang imperial na pamilya kasama ang 5 vice powers, ang 6 na pamilya ay maaaring magpalitan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatuloy ng pamilya. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na paraan ng mga sinaunang tao. Ang Great Martial Empire, na isang imperyo,
ay umiral ng libu-libong taon, at sa paglipas ng libu-libong taon, ang 6 na pamilya ay pinaikot-ikot ng hindi mabilang na beses. Ako hindi ko akalain na sa henerasyong ito, gagawin ng Yuan clan ang ganoong bagay. Tumango si Lance, dati ay curious si Lance kung bakit pagkatapos ng Yuan clan ay naging isang imperial na pamilya. Ang pangalan ng imperyo ay ang Great Martial Empire pa rin, ang imperyo ay hindi binago ang pangalan nito, ngayon ay lubos na itong naiintindihan. 1369. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang ating mga ninuno ng Sherman clan, Yuan clan, Jing clan, Lian clan, Bai clan, at Zhou clan, ay napakalapit na magkakapatid ng opposite sex. Para kang magkaibigang iyon. Sa iyo, iba, lahat sila ay mga henyo, sila ay naging malakas, nawasak ang nakaraang imperyo, at silang 6 ay nagtulungan upang maitatag ang Great Martial Empire. Sa hinaharap, ang 6 sa kanila ay magagawang magpatuloy sa kanilang mga anak at apo. Nakakalungkot lang na ginawa ng Yuan clan ang ganoong bagay, kung alam ito ng kanilang mga ninuno libu-libong taon na ang nakararaan, tiyak na mamamatay sila sa galit. Oh! Tiningnan ni Lance ang kanyang mga kapatid na sina Ben, Xavier, Benny, pati na rin ang Kuya Mason, Simon, at iba pa. Nakakalungkot lang na ang mga kapatid na ito ni Lance ay walang katulad na talento sa kanya, kung hindi, sa hinaharap, si Lance ay magtatayo din ng isang imperyo, at pagkatapos ng kanyang kamatayan, kung sino sa kanila ang may pinakamalakas na supling ay magiging maharlika. Pamilya, at ang mga supling ng iba ay magiging pangalawang kaharian. Makalipas ang isang buwan, pansamantalang huminto si Lance at ang iba pa sa isang lungsod. Dahil, mangganganak na si Brenda. Sa isang inn. Nangganganak si Brenda, at si Lance at ang iba pa ay naghihintay sa labas ng pinto. Hindi nagtagal, masayang lumabas ang midwife at ngumiti, "Congratulations Master, nanganak na si Madam ng Young Master." Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Tumawa ang matandang si Clayton, "Congratulations to His Highness sa masayang pagdagdag ng isang prinsipe." Tito Clayton, salamat. Kamahalan, oras na para bigyan ng pangalan ang munting prinsipe. Sinabi ni Lance, tawagin natin siyang Feng Chi. Your Highness, paano yan? Or Jason. Your Highness, paano yan? Bakit hindi? Kamahalan, galing ka sa angka ng Sherman, pinangalanan mong Sherman, sana ay hindi magmadali ang kamahalan at palitan ang mga pangalan ng ilang anak mo bago ka bumalik sa iyong pamilya. Halimbawa, maaari mo silang tawagan. Ferris Sherman. I'll go. It's all called habit. Sabi ni Lance. Gayunpaman, ang isang pangalan ay isang pangalan lamang, walang pakialam si Lance, kung tutuusin, siya nga ay kabilang sa bloodline ng Sherman clan. Kung gayon, ang anak na isinilang kay Fiona ay papalitan ng pangalan na Ferris Sherman. Ang Kyle na ipinanganak kay Elsa ay papalitan ng pangalang Kyle Sherman. Ang anak na babae na ipinanganak kay Sally ay papalitan ng pangalang Betty Sherman. Ang anak na isinilang kay Bella ay papalitan ng pangalang Ferdinand Sherman. Ang anak na isinilang kay Sarah ay papalitan ng pangalang Michael. Hehe. Ngumiti si Clayton, tila nasayahan siya dito, tapat siya sa angka ng Sherman, hindi niya kukonsentihin ang anumang hangin ng mga apelyido ng mga anak ni Lance. Noong bata pa si Lance, basta-basta rin binigay ang kanyang pangalan. Hinawakan ni Lance ang pang-anim niyang anak na si Ferris Sherman at ngumiti hihihi. Ilang araw pang nanatili sa inn si Lance at ang iba pa, mangganganak na rin si Leslie, halos magkasabay din silang nabuntis noon. Congratulations Master, nanganak na si Madam ng munting prinsesa. Ngumiti si Lance, inaasahan na, pagkatapos ng lahat, nanganak na si Lance ng 3 magkakasunod na anak na lalaki. Niyakap ni Lance ang anak na babae na ipinanganak kay Leslie at ngumiti, tawagin mo siyang Yemima Sherman, sana lumaki siyang kasing ganda ng kanyang ina. Masayang tumingin si Leslie kay Lance, sinasabi ni Lance na maganda siya sa disguise, bagaman ang matandang mag-asawa, ngunit napakasaya pa rin na marinig ito.
Pagkatapos magpahinga sa inn para sa isa pang 10 araw, sina Leslie at Brenda ay parehong gumaling at handa ng magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pagkaraan ng isa pang buwan, si Lance at ang iba pa, sa wakas ay nakarating sa kanilang destinasyon, ang Daliang Mountain, ang punong tanggapan ng Lonely Soul Organization. Sinabi ni Clayton, "Your Highness Cyrus, nakarating na kami." Gayunpaman, tumingin si Lance sa mabundok na tanawin at walang nakitang isang bahay, nakasimangot, maaaring ang punong tanggapan ng Lonely Soul Organization, ay nasa loob ng bundok. Haha, tama. Ngunit mayroon pa tayong mga paraan upang pumunta, at ito ay ang parehong palasyo sa ilalim ng lupa na itinayo para sa kaligtasan noong una. Mangyaring sundin ako. Si Lance, sa pangunguna ni Clayton, ay nakakita ng isang maliit na parang minahan na kuweba sa isang tagong lugar sa ilalim ng Great Ranging Mountain. Sinabi ni Clayton, ang kuweba na ito, mayroong higit sa 300 tinidor na pumapasok sa loob, at isa lamang sa mga ito ang tamang daan patungo sa punong tanggapan ng Lonely Soul Organization. Kung wala kang kakilala na mamumuno sa iyo, ikaw madaling magkamali, at kung gagawin mo, papatayin ka ng mga bantay ng aming organisasyon. Nako, medyo masikip. Lahat ay sumabay, huwag magkamali. Isang malaking grupo ng mga tao sa likod ang sumunod sa kuweba. Ang kuweba ay sinindihan ng mga sulok, kaya hindi ito itinuturing na madilim. Si Little Sister, Elsa at ang iba pa ay bumulong, hindi na tayo dapat payagang manirahan sa kuweba mula ngayon. Paano natin gagawin yon? Okay naman sa amin mga matatanda, pero paano naman ang mga bata, paano sila lumaki nang walang sikat ng araw? Oo, mas mabuting isipin ang Golden City. Talagang kinabahan silang lahat nang makita nilang pumasok sila sa kuweba para pumunta. Pagkatapos maglakad ng ilang daang metro, sinabi ni Clayton, "Atensyon sa lahat, ang isang sanggang daan sa daan ay unti-unting lumitaw sa unahan, dapat kang sumunod ng mabuti, huwag kalimutan ito." Oo naman, nagsimulang lumitaw ang mga tinidor sa kuweba sa unahan, higit sa 300 mga tinidor sa kabuuan. Sa ilalim ng pamumuno ni Clayton, lahat ay naglalakad ng isang oras ng walang kabiguan, naglalakad at naglalakad. Tito Clayton, gaano katagal ito? Sa lalong madaling panahon, wala na tayo ngayon sa isang tiyak na hanay ng Great Ranges. Ano? Nako, ang tagal na nating naglalakad sa kuweba, malamang nakaalis na tayo sa hanay ng bundok Daliang A. Kamahalan, patawarin mo ako, ito ay nakaset up para sa kadahilan ng pangkaligtasan A. Pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad, sa wakas, huminto si Clayton at nagsabi, "Dumating na ang iyong kamahalan Cyrus, ang tirahan na inayos ng organisasyon para sa iyo." "Saan ang tirahan?" tanong si Lance habang namumungay ang mga mata. Hehe. Pagkasabi nito, tinulak ni Clayton ang isang bato sa likod niya, na nagsiwalat ng malaking lukab, halos 100 pares ng metro ang haba at higit sa 80 metro ang lapad. Bukod pa rito, maraming silid na pinaghihiwalay ng kahoy, pati na rin ang harapan. Bakuran, sa likod na bakuran, at higit sa lahat, sa ibabaw ng bawat silid, may direktang ilaw na bintana sa lupa, bagaman hindi malaki ang liwanag na bintana, ngunit kahit papaano ay may liwanag. Sa unang tingin, medyo sweet ang sweet ay hindi rin isang piraso ng kisame sa itaas ng ulo, ang pagkakaiba ay ang isang sweet ay may mga bintana sa lahat ng 4 na dingding, habang ang panig na ito ay wala, ang kisame lamang ang may bentilasyon. At liwanag. Your Highness Cyrus, dahil sa iyong kontribusyon sa organisasyon, sa iyong tirahan, ito ay itinuturing na medyo maluhula, pumasok ka at tingnan mo. Sabi ni Clayton. Pumasok si Lance at ang iba pa at binisita ang underground residence na ito, napakasama, ngunit tiyak na hindi ito maikukumpara sa lupa. Una sa lahat, ang hangin at liwanag ay hindi maihahambing. Your Highness, this is a very bad time, maipagmamalaki lang namin kayo. Okay, I understand, what about the rest of me? Not so many people crowded into one residence, right? Oh, Your Highness, may 3 mas maliit na mansyon sa ilalim ng lupa sa tapat ng mansyon mo, pati na rin sa magkabilang gilid.
Mabuti naman. Sa kabuuan, mayroong 4 na mansyon, sapat para sa napakaraming tao na manirahan sa Lance. Nagtanong si Lance, Tio Clayton, matagal na akong nakapasok dito, ngunit bukod sa kuweba, itong mansyon, saan pa? Nasaan ang iba? Nasaan ang aking ina? Naku, hindi na kailangang magmadali, kamahalan, maaari ka ng manirahan, at kapag naayos mo na, isasama kita sa paglilibot sa natitirang bahagi ng lungsod, at isasama kita sa iyong ina sa daan. Okay. 1370. Pagkalipas ng ilang oras, pinaayos ni Lance ang karamihan. Tito Clayton, maaari mo na akong dalhin sa aking ina. Good. Samahan mo ako, sino pa ang gustong sumama? Ang aking asawa at mga anak, umalis na kayong lahat. Dinala ni Lance ang kanyang 9 na asawa, kasama ang 7 anak, ang kanyang amo at ina, at isang grupo ng mga kapatid at kaibigan, halos lahat sila ay pumunta. Pinatnubayan ni Clayton si Lance sa paligid at paligid ng kuweba, naglaan ng 10 minuto bago huminto. Sa ganitong paraan, napakaraming sanggang daan sa kalsada, marami sa kanila ang tumatawid, ito ay parang pugad ng langgam. Tito Clayton, isa lang ba ang right fork sa daan dito? Naku, hindi. Ang mga sanggang daan sa kalsada dito, maiintindihan mo yan, ang mga kalye, bawat isa ay pumupunta kung saan-saan. Sige, nandito ang mansyon ng nanay mo. Kumatok si Clayton sa pader na bato sa gilid ng kuweba. Boom! Bumukas ang batong pader. 2 katulong ang nakatayo sa pintuan. Sinabi ni Clayton, nandito ba ang kataas-taasang Prinsesa Olivia? Nandoon. Tulungan mo akong ipahayag na ang batang prinsipe na si Cyrus ay bumalik at dumating para sa isang madla. Oo. Sa sandaling iyon, isang nasa sabik na boses ang nagmula sa loob, si Cyrus ba ang nagbalik? Sabi ng isang babae na lumabas. Ina. Nagmamadaling batiin siya ni Lance. Cyrus. Mahigit 3 taon na ang lumipas sa pagitan ng mag-ina mula noong huli nilang paghihiwalay at pagkatapos nitong pagkikita. Cyrus, sa wakas nakauwi ka na. Inay, hinding-hindi na kayo hihiwalayan ng anak ko sa pagkakataong ito. Sa pintuan, ang mga kamag-anak ni Lance ay tahimik na nanunood kay Lance at sa kanyang ina. Sa oras na ito, si Lance ay abala sa pagsasabing, Ina, naibalik ko na ang aking asawa at mga anak, ipapakilala kita sa kanila. Mabuti. Ito ang aking Panginoon at ang aking tiyahin. Si Denver at Sina ay abala sa pagbibigay ng respeto, Meet Your Highness the Princess. Hindi. Ako ang gustong magpasalamat sa iyo, salamat sa iyo na ligtas ang anak ko at napaaral mo ng mabuti ang anak ko, tanggapin mo ang aking pagsamba. Nakayukong sabi ng ina ni Lance. Your Highness, you should not. Si Denver at Sina ay abala sa pagtulong kay Olivia na tumayo. Ngumiti si Lance, hindi kailangang maging magalang ang lahat, ina, halika, ipapakilala kita muli, ito si Fiona, asawa ko, ito si Elsa, asawa ko, ito si Sally, Bella, Leslie, Brenda, Zira, Sarah, Yvonne, lahat ng asawa ko. Ina. Tumawag ang mga asawa ni Lance, lahat sila ay mukhang nahihiya. Ngumiti ang biyenan ni Lance, mabuti, lahat sila ay mabubuting bata, lahat sila ay may pambansang hitsura, talagang pinagpala ang aking Cyrus. Ina, ito ang iyong mga apo, ito ay si Ferris Sherman, ito ay si Kyle Sherman, ito ay si Betty Sherman, Ferdinand Sherman, Michael, Ferris Sherman, at Yemima Sherman. Nakilala na ng mga apo si Lola. Ang mga anak ni Lance na nakakapagsalita ay abala sa pagbibigay galang. Fine. Sabi ng nanay ni Lance na may basang mga mata. At sila ay aking mga kapatid, Mason, Simon, Ben, Xavier. Isa-isang ipinakilala ni Lance ang mga guro at kapatid. Pay your respect to the Queen Mother. Nagbigay din sila ng respeto. Hindi mo kailangang maging magalang, pumasok ka sa loob at umupo. Kayo ang pamilya ng anak ko, mga kamag-anak ko. Salamat, kamahalan.
Nakipag-chat si Lance sa kanyang biyenan ng ilang oras bago umalis si Lance sa mansyon ng kanyang biyenan, naghahanda na bisitahin ang natitirang bahagi ng Lonely Soul Organization. Siyempre, hiniling ng biyenan ni Lance na pumunta sila sa kanyang lugar para sa hapunan ngayong gabi, at pumayag si Lance. Your Highness Cyrus, ito ang palasyo ng deliberasyon ng organisasyon. Ito ang palasyo ng katalinuhan ng organisasyon. This is the living area for the various members of the organization, and your area before that was the living area for the organization's royalty. Tanong ni Lance, bakit nawawala silang lahat? Nako, kung tutuusin, ito ay isang palasyo sa ilalim ng lupa, lahat ay nagsasara ng kani-kanilang mga pintuan, at ang daanan na nagdudugtong sa bawat tirahan ay mas mahaba, kaya hindi gaanong makakita ng mga tao, dadalhin kita sa kantin, banyo, paaralan, at iba pa ng organisasyon. Mga lugar ulit. Naglakad-lakad si Lance ng buong lap, lumipas ang ilang oras at halos gabi na. Dumating si Lance sa mansyon ng kanyang ina at naghapunan sa bahay ng kanyang ina, bumalik lamang sa kanyang sariling mansyon sa hating gabi. Bagamat medyo nakaka-depress ang stay, passable pa rin. Kinabukasan, dumating si Clayton upang hanapin si Lance. Your Highness Cyrus, hiniling sa akin ng Crown Prince na dalhin ka doon. Crown Prince? Lolo ko. Oo, gusto ka nilang makilala, pati mga tita at tita mo. Dumating si Lance sa isang palasyo kung saan daan-daang tao na ang naghihintay doon. Nang pumasok si Lance sa palasyo, nabaling ang atensyon ng lahat kay Lance. Medyo nagulat si Lance nang makita ang daan-daang tao sa palasyo. Si Clayton ay abala sa pagsasabing, magsumbong sa iyong Imperial Highness, dumating na si Prinsipe Cyrus. Manam. Sa tuktok ng hagdan ng palasyo, tumango ang isang matandang lalaki. Ang palasyong ito ay malaki at matangkad, 12 ng metro ang taas, parang isang kuweba na natural na nabuo, at ito ay medyo kahanga-hanga. Magbigay galang ka kay Lolo. Yumukol si Lance. Hahaha, dapat apo ka ni Cyrus. Eksakto. Hahaha, hindi ko ine-expect na buhay ka pa, good, very good, alam ko na lahat ng ginawa mo sa Imperial City. Ito ang dapat gawin ni Sonner. Cyrus, ipapakilala ko sa iyo, itong 20 higit pa, lahat sila ay tunay mong mga tiyuhin, silang lahat ay tunay na kapatid ng iyong ama, basta, magkaibang ina. Nagbigay ng respeto si Lance sa 20 kakaibang lalaki, ang pamangkin na nagbibigay galang sa iyong mga tiyuhin. Naku, pamangkin Cyrus, hindi na kailangang maging magalang, bumangon ka na. Ang ilan sa 20 kakaibang lalaking ito ay mukhang mas bata, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, habang ang iba ay mukhang matatandang lalaki, ang kanilang edad ay karaniwang nasa pagitan ng 80 at 110 taong gulang. They have so many sons. This was just the daughter, hindi pa nga nagpapakilala ang anak na babae. Ito lahat ng mga tita mo ngayon. Pamangkin ay nagbibigay galang sa iyong mga tiyahin. Hindi kailangang maging magalang si Cyrus. At ang mga lalaki at babae na ito, higit sa 200 ang kabuuan, silang lahat ay iyong mga pinsan at mga pinsan at mga pinsan, sila ay mga anak ng iyong mga tiyuhin, ang iba ay kasing edad mo, ang iba ay mas matanda sa iyo, at ang iba ay mas bata sa iyo. Para sa mga pangalan nila, unti-unti mo silang makikilala ng mag-isa mamaya, hindi ko sasabihin sa iyo. Tumingin si Lance sa gilid ng palasyo, ilang hanay, lalaki at babae, mama, maraming pinsan. Ngunit normal lang, napakaraming tiyuhin at tiyahin ni Lance, kahit na ang bawat tao ay may 10, iyon ay higit sa 200. Dati. Kaya, normal, lahat ito ay mga batang prinsipe ng angkan ng Sherman, si Lance ay isa lamang sa kanila. Oh,